Kamakailan lamang ay ating ibinalita na pwede nang bumili ang Pilipinas ng mga defense equipment sa pamamagitan ng loan o pag-utang sa ibang bansa dahil kinukulang pa rin sa budget ang AFP Modernization Program na kung saan nasa 90 billion pesos lamang ang inilaan ngayong taon at halos kalahati lamang dito ang pwede nang gamitin ng Department of National Defense. Isa na nga sa mga bansang handang pondohan ang mga proyekto ng ating hukbong sandatahan, lalo na ang ating Philippine Navy, ay ang bansang South Korea, na kung saan sila ang gumagawa at nakapag-deliver na ng maraming warship sa ating bansa at tumabot na ang halaga ng mga ito ng lagpas 100 bilyong piso. At dahil na rin sa kakarampot lang ang budget ng modernization program, wala nang halos matira sa patuloy na pagbili ng bagong warships at ayon sa mga impormasyon na lumabas, nakikipagdiskusyon na sa ngayon ng ating bansa sa South Korea patungkol sa pag-loan para makabili ng mga defense equipment, lalo na ang mga proyekto na hindi kaya ng budget ng Department of National Defense. Kabilang na nga dito ang mga karagdagan pang warships dahil inaasahang daragdagan pa ang mga Miguel Malvar class frigates maliban sa bagong order nitong Disyembre ng nakaraang taon lamang at may mga usap-usapan na i-offer din ng Hyundai ang kanilang HDF 6000 frigate na halos mala-destroyer na rin sa laki at heavily armed din ng maraming missiles na paniguradong magpapalakas ng ating pangdepensa sa West Philippine Sea. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi lang para sa Philippine Navy handang magpautang ng South Korea, kundi pati na rin sa ating Philippine Air Force matapos may naglabasang mga balita na inaprubahan na ang loan ng Pilipinas para sa pagbili ng KF-21 fighter jets na sinasabing napili na ng Air Force para sa kanilang fighter jet project sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ibinalita ito ng Indo-Pacific Report at hindi pa nakukumpirma ng Max Defense, ngunit malaki talaga ang tsansa na totoo ito dahil na-request na rin ng Philippine government sa South Korea na dapat ay may deliver na ang unang batch ng KF-21 sa taong 2027 o sa susunod na taon, na ibig sabihin ay ginagawa na sa ngayon ng mga fighter jets para sa ating bansa. At kung maaprubahan na nga ang loan para dito, ay ibig sabihin ay tuloy-tuloy na talaga ang proyekto na inaasahang mapipirmahan ang kontrata ngayong taon, lalo na estimated na may halagang nasa lagpas $200 billion ang nasa 20 units ng mga KF-21 fighter aircraft. Maliban sa mga fighter jets at warships, marami pang ibang mga malalaking proyekto ang inaasahang popondohan ng loans mula sa ibang bansa, tulad na lang ng pagbili ng rocket artillery system na kung saan dalawa ang ino-offer ng South Korea sa ating bansa at ito ang kanilang K239 Junmo na kayang magdala ng missiles na may range na umaabot sa 290 kilometers at pwedeng pangdepensa sa West Philippine Sea. Ang isa pa ay ang kanilang tinatawag na HPLRS o High Performance Launch Rocket System na isang mas maliit na bersyon ng K239 Junmo at mas malaki ang tsansa na kunin ito dahil mas madali itong i-transport sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Masyadong malaki ang K239 Junmo at hindi ito kasya sa C-130 aircraft ng Philippine Air Force, kaya mahirap itong dalhin sa mga isla na kung saan kakailanganin ang naturang rocket system at gumagamit din ng 8x8 platform ang Junmo na mahirap i-maneuver sa terrain ng Pilipinas. At kahit na malakas ang impluensya ng South Korea sa AFP Modernization Program at handa rin silang mag-provide ng loans, mas malaki talaga ang tsansa na ang M142 HIMARS ng Amerika ang kukunin ng Philippine Army dahil na rin mayroong nasa $3.5 billion na military assistance na tatanggapin ng ating bansa mula sa US government at sinasabing ang top priority na paggagamitan nito ay ang pagbili ng M142 HIMARS na magiging malaking tulong sa ating coastal defense. At ang isa pang paggagamitan din kung sakali ng loans ay ang submarine project ng Philippine Navy na kung saan nangangailangan ng budget ng nasa 97 billion pesos para sa 2 units ng submarine, kaya hindi talaga ito kakayanin ng budget ng modernization program at kailangan talaga ng pinansyal na tulong mula sa South Korea.
Ang kanilang ino-offer ay ang KSS-3PN submarine na kung saan may bigat ng nasa 2,800 tons at sinasabing kayang tumagal sa dagat ng nasa 50 araw, kaya mababantayan talaga ng husto ang ating territorial waters. Heavily armed din ang mga nasabing submarine na kung saan kayang magdala ng anti-submarine torpedoes, pati na rin mga anti-ship missiles, at kailangan ito ng ating bansa dahil hindi sapat na puro warships lamang ang ating bibilhin at malaki din ang banta ng mga submarine ng China sa ating teritoryo.